Sapat na ang 5 taon, Flor. Masyado ka nang nagiging pabigat sa ambisyon ko. Hindi mo ba nakikita? You don't belong in my world anymore. Ang boses ni Ian ay malamig pa sa hanging ibinubuga ng aircon sa loob ng penthouse na yon. Ang bawat salita niya ay tila mga palasong may lason na direktang tumatama sa puso ni Flor. Sa labas ng pintuan, nakatayo ang dalaga. Naninigas ang kanyang mga binti habang yakap-yakap ang isang supot na naglalaman ng kanyang sorpresang handa. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang lumapag ang kanyang huling flight mula sa gitnang silangan. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ang kanyang balat ay tila nanunuyo pa dahil sa hangin sa loob ng cockpit at ang kanyang uniforme ay bahagyang may amoy ng gasolina at pagod. Ngunit sa kabila ng lahat, tiniis niya ang antok upang makapagluto ng paboritong adobo ni Ian. Bit-bit din niya ang isang maliit na kahon ng relo, isang lumang modelo na kaniyang pinag-ipunan ng halos 1 taon mula sa kaniyang kakarampot na allowance. Iyon sana ang kanilang ika-5 anibersaryo. Isang mahalagang gabi na akala niya ay magiging simula ng kanilang panghabang buhay. Ngunit ang kaniyang mga pangarap ay tila mga kristal na biglang nahulog sa matigas na semento nang marinig niya ang tawanan sa loob. Isang tawanan na hindi sa kaniya, kundi sa isang babaeng alam niyang higit na mas makapangyarihan at mas maganda sa kaniya. Ano ba, Ian? Hayaan mo na ang babaeng iyan. Amoy jet fuel at pawis lang naman ang alam niyan. She's just a pilot from a low-cost airline. Samantalang ako ang magdadala sa'yo sa itaas. Wika ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng pangungutya habang nakasandal sa dibdib ni Ian. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Hindi na nakapagtago si Flor. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hanggang sa malaglag ang bitbit niyang plastic. Ang lalagyan ng pagkain ay tumama sa sahig at ang mainit pang sabaw ng adobo ay dahan-dahang kumalat sa mamahaling carpet. Tila sumisimbolo sa dumi na tingin nila sa kaniya. Flor, tanging nasabi ni Ian, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, pagkairita ang rumehistro sa kanyang mukha dahil sa kalat na nagawa ng dalaga. Isang matunog na hakbang ng sapatos na desilya ang bumasag sa katahimikan. Lumabas mula sa dilim ng pasilyo si Doña Isabel, ang ina ni Ian, na tila isang reynang handang manapak ng sino mang humaharang sa kaniyang dinadaanan. May hawak siyang isang sobrang makapal at sa isang iglap, inihagis niya ito sa paanan ni Flor. Huwag ka nang mag-eskandalo rito, Hija. Alam nating lahat na utang mo sa pamilya Ilustre ang bawat hininga mo. Kung hindi dahil sa amin, nasa putikan pa rin ang pamilya mo. Heto ang pera, sapat na yan para bayaran ang 5 taon mong pagsisilbi kay Ian. Umalis ka na bago ko patawagan ang pamunuan ng airline mo at sabihing nanggugulo ka rito. I can ruin your career in a heartbeat, Flor. Don't test me. Ang bawat salita ni Doña Isabel ay tila isang malakas na sampal na nagpamanhid sa buong pagkatao ni Flor. Ang kaniyang lalamunan ay tila may nakabara, tuyong-tuyo at mahapdi. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung nasaan ang hustisya sa 5 taon na ibinigay niya ang 70% ng kanyang sahod para lang matustusan ang pag-aaral ni Ian. Nais niyang ipaalala sa kanila na siya ang nagpuyat, siya ang nagtiis sa gutom, at siya ang nabaon sa utang para lang maging isang ganap na piloto. Si Ian, ngunit walang boses na lumalabas. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na pagtibok ng kaniyang puso na tila gustong kumawala sa kaniyang dibdib dahil sa sobrang sakit. Tumingin siya kay Ian, nagbabakasaling may kahit isang kusing ng pagmamahal na natira sa mga mata nito. Ngunit tinalikuran lamang siya ng lalaki upang aluin si Sarah. Dahan-dahang yumuko si Flor upang kunin ang kahon ng relo na kaniyang regalo. Basag na ang salamin nito. Ang mga kamay ng relo ay huminto na sa pag-ikot. Tila ba sumuko na rin sa bigat ng sandaling iyon.
tumayo siya ng tuwid, kahit na ang kanyang buong mundo ay gumuguho na sa paligid niya. Sa gitna ng kanyang pagkadurog, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang diwa. Tiningnan niya si Doña Isabel ng diretso sa mga mata. Walang luha. Tanging ang apoy ng isang pusong tinraydor ang nagniningas sa kaniyang paningin. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kaniyang isipan habang dahan-dahan siyang umaatras palabas ng penthouse na dati ay itinuturing niyang pangarap. Ito na ba ang katapusan ng lahat ng aking sakripisyo? O ito pa lamang ang simula ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng inyong itinayong kasinungalingan? Nakalabas siya ng gusali na tila isang bangkay na naglalakad. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang dumampi sa kaniyang mukha. Hinahalo ang alat ng kaniyang mga luha sa lamig ng gabi. Wala siyang masulingan. Wala siyang matakbuhan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang pamilyar na tunog ang nagmula sa kaniyang bag. Isang mahinang beep mula sa kaniyang pocket radio, ang kagamitang nag-uugnay sa kanya sa tore ng paliparan. Sa kabilang linya, isang boses ang narinig. Baritono at puno ng kalmado, tila isang anghel na bumaba sa gitna ng impyerno. Captain Flor, are you still there? This is Rio. Ang langit ay masyadong madilim para sa iyo ngayong gabi. Do you need a clear path to land? Ang bawat hakbang ni Flor palayo sa marangyang gusali ng mga ilustre ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Ang lamig ng ulan ay hindi sapat upang pawiin ang hapdi sa kaniyang dibdib, isang uri ng sakit na hindi kayang gamutin ng anumang lunas. Sa loob ng 5 taon, ang kaniyang buhay ay umiikot lamang sa isang layunin, ang bayaran ng utang na loob na paulit-ulit na ipinamumukha sa kanya ni Doña Isabel. Pagdating niya sa kanilang maliit na paupahan, bumungad sa kanya ang liwanag ng isang gaserang tila mamamatay na, katulad ng pag-asa sa kaniyang puso. Nakita niya ang kaniyang ina, si Nanay Elena, na mahimbing na natutulog sa isang manipis na banig. Ang mukha ng kaniyang ina ay puno ng mga kulubot ng paghihirap, mga marka ng taon-taong pagtatrabaho bilang labandera bago pa man ito tuluyang manghina. Dahan-dahang lumapit si Flor, hinubad ang kaniyang basang uniforme at tiningnan ang kaniyang mga palad na puno ng kalyo mula sa mahabang oras ng paghawak sa control yoke ng eroplano. Binuksan niya ang kaniyang lumang wallet. Naroon ang ilang pirasong barya at isang papel na naglalaman ng kaniyang mga bayarin. Sa kabilang banda, naroon ang kopya ng deposit slip kung saan ipinadala niya ang halos buong sahod niya noong nakaraang buwan sa account ni Doña Isabel. Isang buntong hininga ang kumawala sa kaniyang mga labi. Naalala niya ang araw nang mamatay ang kaniyang ama. Ang pamilya, ilustre, ang nagbayad ng hospital bills at ng maayos na libing. Simula noon, ang pasasalamat ay naging isang tanikala na dahan-dahang sumasakal sa kaniyang kalayaan. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kaniyang cellphone sa gitna ng katahimikan ng gabi. Isang mensahe mula kay Doña Isabel ang lumabas sa screen, tila isang lason na muling kumalat sa kaniyang sistema. Flor, huwag mong kakalimutang kailangan ni Ian ng karagdagang oras sa flight simulator para sa kaniyang promotion sa susunod na buwan. I expect the usual amount by Friday. Isipin mo na lang na para ito sa kinabukasan nyo. Huwag kang maging madamot pagkatapos ng lahat ng itinulong namin sa tatay mo. Napapikit ng mariin si Flor. Ang bawat salita ay puno ng gaslighting. Isang paraan ng pagmamanipula na ginawa siyang bilanggo sa sarili niyang buhay. Hindi alam ng kanyang ina na halos wala na siyang kinakain sa trabaho, na ang tanging laman ng kanyang tiyan sa loob ng 12 oras na flight ay ang tubig na libre sa pantry. Ginagawa niya ang lahat para kay Ian dahil ipinangako sa kanya ng lalaki na kapag naging chief pilot na ito, sila naman ang magsasama. Isang malaking kasinungalingan na ngayon ay malinaw na sa kaniyang paningin. Dahan-dahan siyang tumayo
at nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang isang pirasong tuyo na natira sa hapag at kinain ito kasabay ng malamig na kanin. Ang bawat subo ay may kasamang alat ng luha na hindi niya mapigilang pumatak. Hinawakan niya ang kanyang leeg kung saan naroon ang isang manipis na kwintas na pilak, ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang pakiramdam ng malamig na metal sa kanyang balat ay tila nagbibigay sa kanya ng kaunting lakas upang huwag sumuko. Tay, patawad po. Akala ko, sa pagsunod ko sa kanila, ay mababayaran ko ang buhay niyo. Pero tila pati ang sarili kong buhay ay kinuha na rin nila. Bulong niya sa hangin. Kahit na pagod ang kanyang diwa, kinuha ni Flor ang kanyang flight manual. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga detalye ng bagong C-130, ang eroplanong pangarap niyang paliparin balang araw. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, tila naririnig pa rin niya ang boses ni Rio mula sa radyo kanina. Isang tinig na hindi nagtatanong tungkol sa pera o utang, kundi tungkol sa kaniyang kaligtasan. Ngunit ang pansamantalang katahimikan ay muling nagulo nang makatanggap siya ng isang opisyal na email mula sa pamunuan ng airline. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang bawat linya. Ang kaniyang pangalan ay inalis sa listahan ng mga piloto para sa inaabangang inauguration ng bagong fleet. Sa halip, inilipat siya sa mga graveyard shift gamit ang pinakalumang modelo ng eroplano na kilalang may mga issue sa makina. Alam ni Flor kung kaninong laro ito. Si Sarah. Ang babaeng nagnakaw ng kaniyang kasintahan ay ngayon naman ay nagnanakaw ng kaniyang pagkakataong makabangon. Ang kaniyang mga daliri ay nabaon sa kaniyang mga palad sa tindi ng galit. Ngunit sa likod ng galit na yon ay ang takot. Kung mawawalan siya ng maayos na schedule, paano na ang panggamot ng kaniyang ina? Paano na ang utang na tila wala ng katapusan? Ang kaniyang pag-iisip ay naputol nang marinig ang isang mahinang ubo mula kay Nanay Elena. Ang kaniyang ina ay nagising at dahan-dahang umupo. Pilit nang ngumingiti sa kaniya sa kabila ng pamumutla nito. Anak, nakauwi ka na pala. Kumain ka na ba? Pasensya ka na. Hindi kita na ipagluto ng masarap na ulam. Alam kong pagod ka sa paglipad. Yumakap si Flor sa kanyang ina. Ibinaon ang mukha sa balikat nito upang itago ang kanyang mga hikbi. Sa sandaling iyon, ang bigat ng mundo ay tila muling dumagan sa kanya. Hindi niya kayang sabihin sa kanyang ina na ang lalaking pinagkakatiwalaan nila ay ipinalit na siya sa iba. Habang hinihimas ng kanyang ina ang kanyang buhok, muling tumunog ang cellphone ni Flor. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa kabilang linya, walang nagsasalita. Tanging ang tunog lamang ng isang pamilyar na static at ang mahinang tibok ng isang metronome ang maririnig. Sino ito? Tanong ni Flor. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Walang sumagot. Ngunit bago pa man maputol ang linya, isang pabulong na salita ang iniwan sa kanya. Isang salitang nagpabilis ng kaniyang kaba at nagbukas ng isang bagong pintuan ng kuryosidad sa kanyang isipan. Look at the fuel records, Captain. The truth is in the numbers. Ang langit na dati ay aking takbuhan, ngayon ay tila isang malawak na sementeryo ng aking mga pangarap. Habang nakaupo sa loob ng cockpit ng lumang DC Shyam, naramdaman ni Flor ang bawat panginginig ng bakal na ibon na kaniyang pinapalipad. Ang mga instrumento sa panel ay tila mga pagod na mata na nagkukurap-kurap sa dilim ng gabi. Ito ang kaniyang parusa. Ang ilipat sa mga panggabing biyahe gamit ang mga eroplanong dapat ay matagal nang nagpapahinga. Sa labas, ang kadiliman ay binabasag lamang ng matatalim na kidlat na gumuguhit sa ulap, tila mga pilat sa mukha ng kalangitan. Manila approach. This is Filipinas 402. We are entering a heavy cell. Requesting deviation over. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit sa loob niya ay may namumuong takot. Ang bawat ugong ng makina ay nagpapahiwatig ng panganib. Isang tunog
na tila humihingi ng saklolo sa gitna ng malakas na ulan na humahampas sa salamin ng cockpit. Filipinas 402, this is Manila Tower. Direct your heading to 200. I've been monitoring your track, Captain Floor. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan sa gitna ng unos na yan. Ang boses na yon. Hindi kailangan ni Floor na tignan ang kanyang radar upang malaman kung sino ang nasa kabilang linya. Si Rio. Sa loob ng 3 taon na siya ay lumilipad, ang tinig na ito ang kanyang naging sandigan sa tuwing siya ay naliligaw sa itaas. May kakaibang himig sa boses ni Rio, isang uri ng katiyakan na tila ba ang kanyang mga salita ay may kakayahang humawi sa makakapal na ulap. Copy, Rio. Turning to 200. Salamat. Akala ko ay wala nang nakatingin sa akin dito sa itaas. Mahinang sagot ni Floor. Hindi niya napigilang lagyan ng kaunting emosyon ang kaniyang boses na kadalasan ay puro profesionalismo lamang. Lagi akong nakatingin, Floor. Kahit na itago ka pa nila sa pinakamadilim na schedule, ang iyong signal ang pinakamaliwanag sa aking screen. Tugon ni Rio. Sa pagkakataong ito, hindi ito tunog ng isang opisyal na ATC, kundi tunog ng isang kaibigang nagmamalasakit. Kamusta ang pakiramdam ng eroplano? Nabalitaan ko ang tungkol sa makina niyan noong nakaraang linggo. Mabigat, Rio. Tila ba may kung anong humihila sa amin pababa, pero kailangan kong itawid ito. Alam mo naman, kailangan ang bawat oras ng flight para sa sahod. Pilit ang ngiti ni Floor habang inaayos ang kaniyang headset. Ang katahimikan ay bumalot sa pagitan nila. Isang katahimikang tanging static lamang ng radyo ang naririnig. Sa sandaling iyon, tila nawala ang layo ng libu-libong talampakan sa pagitan ng tore at ng cockpit. Naramdaman ni Floor na hindi siya nag-iisa. Habang ang bawat tao sa kanyang paligid sa lupa ay sinusubukang putulin ang kanyang mga pakpak, si Rio naman ay ang hanging nagpapanatili sa kanya sa itaas. Floor, huminga ka ng malalim. Malambing na utos ni Rio. Naririnig ko ang bilis ng iyong paghinga sa radyo. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Isipin mo lang ang dulo ng runway. Nakaset na ang mga ilaw para sa'yo. Walang ibang sasakyang haharang. Ang gabing ito ay sa'yo lamang. Napapikit si Floor ng sandali. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata, ngunit agad niya itong pinunasan. Ang boses ni Rio ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng napakalamig na gabi. Sa bawat instruksyon nito, tila ba hawak din ni Rio ang kabilang dulo ng control yoke. Tinutulungan siyang labanan ang malakas na hangin. Isang matalim na tunog ng babala ang biglang lumabas mula sa panel. Ang oil pressure ng kaliwang makina ay biglang bumagsak. Ang tibok ng puso ni Floor ay sumabay sa bawat pagkurap ng pulang ilaw sa kaniyang harapan. Rio, we have a problem. Left engine oil pressure is dropping fast. I'm declaring an emergency. Ang boses ni Floor ay nagsimulang manginig. I received your declaration, Floor. Ready ang emergency teams dito. Focus on your descent. Huwag kang titingin sa likod. Huwag mong iisipin ang mga ilustre. Isipin mo lang na hinihintay kita rito sa ibaba. You are a great pilot, Captain. Manipis ang ulap sa ibaba ng 5,000 feet. Makikita mo na ang mga ilaw ng lungsod. Sa gitna ng tensyon, isang imahe ang pumasok sa isip ni Floor. Ang mukha ng isang lalaking hindi pa niya kailanman nakikita ng malapitan. Ngunit ang boses ay sapat na upang pakalmahin ang kaniyang nagwawalang diwa. Sa sandaling iyon, ang cockpit na dati ay tila isang kabaong ay muling naging isang tahanan. Dahan-dahang lumusot ang eroplano sa makapal na ulap. At doon, sa gitna ng basang tarmac ng NEA, nakita ni Floor ang mahabang linya ng mga dilaw at puting ilaw na naghihintay sa kanya. Isang landas na itinayo ng mga salita ni Rio. Nang tuluyang huminto ang eroplano at mamatay ang mga makina, nanatiling nakaupo si Floor. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit pa rin ng mahigpit sa manibela. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis
sa kabila ng lamig ng gabi. Safe landing, Captain Floor! Welcome home! Huling hirit ni Rio sa radyo bago ito tuluyang naputol. Ngunit ang ginhawa ng kanyang pagbaba ay agad na napalitan ng pait nang makita niya ang isang pamilyar na sasakyan na naghihintay sa gilid ng hangar. Ang kotseng pagmamay-ari ni Sarah. Lumabas ang babae mula sa sasakyan, may hawak na folder at isang mapanuyang ngiti na tila nagsasabing ang panganib na hinarap ni Flor sa itaas ay simula pa lamang ng impyernong kaniyang mararanasan sa lupa. Great landing, Flor! Bongad ni Sarah nang makalapit si Flor. Ang kaniyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo. Pero sayang ang pagod mo. May mga nakakita na uminom ka ng gamot bago ang flight na ito. And by company rules, that's automatic suspension. Ang dumi ng iyong pinanggalingan ay kailanman hindi kayang hugasan ng kahit anong ulan sa langit, Floor. Ang mga salitang yun ni Sarah ay tila isang malapot na putik na ipinahid sa dangal ni Floor habang sila ay nakatayo sa ilalim ng malamig na hangar. Hawak ni Sarah ang isang vial ng gamot, isang bagay na alam ni Floor na hinding-hindi niya pagmamay-ari. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin dahil sa adrenaline ng katatapos lang na emergency landing, ngunit ang takot na nararamdaman niya ngayon ay higit na mas matindi kaysa sa takot na bumagsak ang eroplano. Hindi sa akin ang gamot na yan, Sarah. Alam mo ang totoo. Huwag mong idamay ang profesyon ko sa galit mo sa akin. Ang boses ni Floor ay paos. Halos pabulong na dahil sa pagod. Ngunit isang mapanuyang tawa lamang ang isinagot ni Sarah. Propesyon? You're just a temporary replacement, Floor. Isang hamak na piloto na kinuha lang dahil sa awa ni Doña Isabel. At ngayong napatunayan naming hindi ka ligtas lumipad, tapos na ang laro mo. Sa isang iglap, tinalikuran siya ni Sarah. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng malawak at madilim na hangar, kasama ang ugong ng malakas na ulan na tila nanunukso sa kanyang kawalan ng kapangyarihan. Umuwi si Floor na tila isang basang sisiw. Ang kanyang puso ay mabigat sa bawat hakbang. Pagdating niya sa kanilang barong-barong, ang amoy ng luma at basang kahoy ang sumalubong sa kanya. Ngunit mas masakit ang nakita niya sa loob. Naroon si Doña Isabel, nakaupo sa kaisa-isang maayos na upuan sa loob ng kanilang maliit na sala, habang si Nanay Elena ay nakayuko sa isang sulok. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang baso ng tubig. Narito ka na pala, Floor! Ang boses ni Doña Isabel ay matamis ngunit puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay tila isang agila na nakatitig sa kanyang biktima. Pinapaalalahanan ko lang ang nanay mo tungkol sa utang na loob niyo sa amin. Alam mo, ang hirap sa mga taong tinutulungan, nakakalimot tumingin sa ibaba kapag medyo nakakalipad na. Anong ginagawa niyo rito, Doña Isabel? Bakit kailangan niyo pang puntahan ang nanay ko? Tanong ni Floor, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tumayo si Doña Isabel. Ang kaniyang mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Lumapit siya kay Floor at hinawakan ang kaniyang baba. Isang kilos na tila pagmamahal, ngunit ang totoo ay isang pag-angkin ng kapangyarihan. Huwag kang magtaas ng boses sa akin, Hija. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbayad ng kabaong ng tatay mo? Sino ang nagpakain sa inyo nung wala kayong maisaing? Ang perang ibinibigay mo buwan-buwan? Kulang pa iyon sa interes ng tulong na ibinigay ko. At ngayon, nabalitaan ko kay Sarah ang tungkol sa iyong kondisyon. Isang adik na piloto? Iyan ba ang iginaganti mo sa akin? Hindi ako adik. Pakanalahat ito ni Sarah. Sigaw ni Floor. Ang kaniyang mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Shh! Ang ingay mo, bulong ni Doña Isabel habang dinidiinan ang hawak sa kanyang baba. Kung gusto mong manatili sa ere, kailangan mong matutong sumunod sa lupa.
Ibigay mo sa akin ang titulo ng maliit na lupang iniwan ng tatay mo sa probinsya bilang garantiya ng utang nyo. Kung hindi, bukas na bukas din, sisiguraduhin kong wala nang kukuha sa iyong kumpanya. Kahit bilang driver ng forklift. Ang malakas na pagbukas ng pinto ang pumutol sa tensyon. Pumasok ang kanyang ina, si Nanay Elena, na tila nawawalan na ng hininga sa sobrang takot. Flor, anak, ibigay mo na. Huwag na tayong lumaban sa kanila. Baka ano pang mangyari sa'yo. Ang makitang lumuluhod ang kanyang sariling ina sa harap ng isang babaeng walang puso ay ang pinakamasakit na tanawing nakita ni Flor sa buong buhay niya. Naramdaman niya ang pagdurog ng kanyang sariling dignidad, tila ba ang bawat sakripisyo niya sa loob ng 5 taon ay walang saysay. Nang makaalis si Doña Isabel, iniwan nito ang isang katahimikang mas nakakabiingi kaysa sa anumang bagyo. Nakaupo si Flor sa sahig, yakap ang kanyang ina, na walang tigil sa pag-iyak. Sa dilim ng gabi, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakakapa ang kanyang flight bag. Doon, sa ilalim ng kanyang logbook, naramdaman niya ang isang maliit na piraso ng papel na may sulat kamay. Captain Flor, look at the fuel records. The truth is in the numbers. R. Ang mensaheng yun ni Rio ang tanging liwanag sa kanyang isipan. Alam niyang hindi lang basta selos ang motibo ni Sarah at Doña Isabel. May mas malalim pang itinatago ang pamilya Ilustre sa likod ng mga makinang bumabagsak at ng mga gamot na ibinibintang sa kanya. Dahan-dahang tumayo si Flor. Pinunasan ang kanyang mga luha at tiningnan ang kanyang ina na ngayon ay mahimbing nang nakatulog sa pagod. Kinuha niya ang kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtipa ng mga codes na itinuro sa kanya ni Rio noon. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang file, isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito ang katok ng isang bisita. Ito ay ang malakas at sunod-sunod na bagsak ng kamao ng isang taong nanggagalaiti sa galit. Flor, buksan mo itong pinto. Alam kong itinatago mo ang mga records. Buksan mo ito kung ayaw mong sunugin ko ang bahay na ito. Ang boses ni Ian ay umaalingaw-ngaw sa labas, puno ng pagbabanta at puot-tamang. Huwag mong isipin na dahil marunong kang magpalipad ng eroplano, ay kaya mo na kaming tapatan, Flor. Sa lupa, isang hamak na langgam ka lang na madali naming mapipitpit. Ang boses ni Ian ay umaalingaw-ngaw sa loob ng maliit na sala ni Flor. Dala ang amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng pabango ni Sarah na tila nanunuot sa bawat sulok ng silid. Ang bawat bagsak ng kanyang paa sa sahig ay nagpapayanig sa mga lumang kagamitan. Tila ba ang presensya niya ay sapat na upang gumuho ang tanging mundong natira kay Flor. Bakit ka narito, Ian? Hindi pa ba sapat ang ginawa niyo ni Doña Isabel? Hindi ba nakuha niyo na ang lahat sa akin? Ang tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit may halong pait. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ina, tila isang pananggal laban sa puot ng lalaking dati niyang minahal. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Ian. Narinig ko na nakikialam ka raw sa fuel records ng kumpanya. Sino ang nag-utos sa'yo? Ang boses sa radyo na yon? Huwag kang magmagaling, Flor. Ang pagiging piloto mo ay isang pribilehiyong ibinigay lang namin sa'yo. At ngayon, tapos na ang oras mo sa ere. Lumapit si Ian at hinawakan ang braso ni Flor ng mahigpit. Ibigay mo sa akin ang access codes na nakuha mo. Huwag mo nang subukang maging bayani. Isipin mo ang nanay mo. Gusto mo bang makitang wala kayong matirhan bukas? Naramdaman ni Flor ang kirot sa kanyang braso. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang lalaking ito. Ang lalaking pinag-aral niya, ang lalaking binuo niya ang mga pangarap, ay ang siya ring wawasak sa kanyang huling pag-asa. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang kanyang kamao. Ipinapakita ang isang maliit na flash drive. Ngunit bago pa ito makuha ni Ian, mabilis niya itong itinago sa kanyang bulsa. Wala kang makukuha sa akin, Ian. Ang katotohanan ay hindi kayang bilhin ng pera ng mga ilustre, mariing sagot ni Flor. Ang sumunod na araw sa airline
ay tila isang mahabang paglalakad sa isang malamig na pasilyo ng hatol. Sa bawat pagdaan ni Flor, ang kaniyang mga kasamahan ay umiiwas ng tingin. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na sumasaksak sa kaniyang pandinig. Sa bulletin board ng crew lounge, nakapaskil ang kaniyang litrato na may malaking pulang tatak na suspended. Look at her! Ang kapal din ng mukha na pumasok pa rito. Rinig niyang sabi ng isang flight attendant na dati ay palaging humihingi ng tulong sa kanya. Akala mo kung sinong malinis, gumagamit pala ng bawal na gamot para lang makalipad. Nagpatuloy si Flor sa paglalakad, diretso ang tingin, kahit na ang kanyang puso ay tila dinidikdik sa bawat hakbang. Pumasok siya sa kanyang locker room upang kunin ang kanyang mga gamit. Doon, sa ilalim ng kanyang manual, nakita niya ang isang maliit na chocolate bar, ang paborito niyang pamatid gutom sa tuwing mahaba ang flight. May nakadikit na maliit na note, "Energy for the long haul. Keep your eyes on the horizon." R. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Sa gitna ng lahat ng panlalait, may isang taong naniniwala pa rin sa kanya. Ngunit ang kaniyang katahimikan ay muling bumasag nang pumasok si Sarah. Suot ang kanyang uniforme ng isang executive. Bawat kislap ng kanyang alahas ay tila isang pangungutya sa kahirapan ni Flor. "Still hanging on, Flor?" tanong ni Sarah habang tinitignan ng kanyang sarili sa salamin. "You know, Ian and I are planning our engagement party on the same day as the C919 launch. It's poetic, don't you think? He'll be the face of the new fleet and you'll be, well, nowhere." Lumapit si Sarah kay Flor. Ang kaniyang boses ay bumaba sa isang pabulong na tila kagat ng ahas. "Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong lihim na tagapagtanggol. Si Rio, hindi ba? Akala mo ba hindi namin alam? Ang bawat salitang sinasabi niyo sa radyo, ang bawat frequency na ginagamit niyo, kontrolado namin. Isang maling galaw mo lang, Flor. At hindi lang ikaw ang babagsak. Isasama ko ang Rio na yan sa impyernong kinatatayuan mo ngayon." Nanigas ang buong katawan ni Flor. Ang kanyang takot para sa kanyang sarili ay biglang napalitan ng takot para sa lalaking hindi pa niya nakikita ngunit naging anghel ng kanyang buhay. Tiningnan niya si Sarah nang may halong galit at pangamba. "Huwag mo siyang idadamay rito, Sarah. Ang laban na ito ay sa atin lang." Giit ni Flor. "Oh, Hisha. Sa mundo ng mga ilustre, walang taong hindi pwedeng sirain." Sagot ni Sarah bago lumabas ang silid. Iniwan ang isang halakhak na tila sumusugat sa katahimikan. Nang maiwan si Flor, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinangkang tawagan ang numerong tumawag sa kanya kagabi. Ngunit bago pa man mag-ring, isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen. Hindi ito mula kay Rio. Ito ay isang video file mula sa isang hindi kilalang sender. Nang buksan niya ang video, ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Kuha ito sa loob ng isang madilim na bodega. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Elena, na pilit na isinasakay sa isang itim na sasakyan habang umiiyak at humihingi ng saklolo. Ang kaniyang mga kamay ay nanginig ng husto at ang cellphone ay nalaglag sa sahig. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang malakas na tambol ng panganib. Wala na siyang oras. Ang kaniyang mga pakpak ay pilit na pinuputol. At ngayon, ang kaniyang tanging sandigan ay kinuha na rin sa kanya. Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang babala. Isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa kapahamakan ng tanging taong nagbigay sa akin ng dahilan upang mabuhay. Napaluhod si Flor sa malamig at madulas na sahig ng locker room. Ang kaniyang mga daliri ay pilit na inaabot ang cellphone na nalaglag, tila ba ang pirasong yun ng teknolohiya ang kaisa-isang nag-uugnay sa kanya sa kaniyang ina. Ang video ay paulit-ulit na naglalaro sa kaniyang isipan. Ang hitsura ng kaniyang nanay Elena, ang gulugulong buhok nito, at ang takot sa mga mata habang pilit na isinasakay
Sa itim na sasakyan, "Nanay, pakiusap, huwag niyo siyang saktan," bulong ni Flor. Ang kaniyang boses ay basag at puno ng pait. Sa gitna ng kaniyang pag-iisa, naramdaman niya ang bigat ng kaniyang sariling kawalan ng kapangyarihan. Siya ay isang piloto, sanay na kontrolin ang libu-libong tonelada ng bakal sa himpapawid. Ngunit sa lupa, hindi niya man lang mailigtas ang sariling ina mula sa mga kamay ng mga halimaw. Biglang nag-vibrate ang kaniyang phone. Hindi ito video, kundi isang audio call mula sa isang frequency na tanging mga piloto at air traffic controllers lamang ang gumagamit. Sa kabila ng kaniyang panghihina, sinagot niya ito, "Flor, makinig ka sa akin ng mabuti. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na ikapapahamak mo. Alam ko kung nasaan ang Nanay Elena mo." Ang boses ni Rio ay tila isang mahinahong agos ng tubig sa gitna ng naglalagablab na apoy. Hindi ito ang boses na naririnig niya sa radyo tuwing flight. Ito ay mas malapit, mas totoo, at puno ng isang uri ng proteksyon na hindi niya kailanman naramdaman kay Ian. "Rio, paano? Paano mo nalaman? Papatayin nila ang nanay ko, Rio. Gusto nila ang fuel records. Gusto nila akong patahimikin." Sigaw ni Flor. Ang kaniyang mga hikbi ay hindi na niya mapigilan. "Nakamonitor ako sa bawat galaw ng mga sasakyan sa loob ng perimeter ng airport floor. Ang itim na SUV na kumuha sa nanay mo ay nakarehistro sa ilalim ng isang shell company na pagmamay-ari ni Sarah. Hindi nila siya sasaktan hanggat hindi mo ibinibigay ang gusto nila. Pero kailangan nating maging matalino. May mas malalim silang itinatago kaysa sa simpleng pagnanakaw ng krudo." Dahan-dahang tumayo si Flor, pinunasan ng kaniyang mga luha gamit ang kaniyang manggas. Ang boses ni Rio ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi niya inakalang meron pa siya. "Ano ang dapat kong gawin? Susunod ako sa lahat ng sasabihin mo. Pumunta ka sa lumang hangar sa dulo ng runway 13. May iniwan akong maliit na transponder doon sa loob ng isang toolbox. Gamitin mo iyan para matrack ang aking signal nang hindi nila nalalaman. At Flor, tandaan mo hindi ka nag-iisa. Simula nang pumasok ka sa radar ko, 8 taon na ang nakalilipas, ipinangako ko sa sarili kong hinding-hindi kita hahayaang bumagsak." Nagulantang si Flor sa narinig. 8 taon? Ngunit 3 taon pa lamang siyang piloto. Bago pa man siya makapagtanong, naputol na ang linya. Mabilis siyang lumabas ng airline headquarters, iniwasan ng mga guard at tinahak ang madilim at masukal na bahagi patungo sa lumang hangar. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong damo ay tila sinasabayan ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nang makarating siya sa loob ng hangar, ang amoy ng kalawang at luma na langis ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng katahimikan, nakita niya ang toolbox na sinasabi ni Rio. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, isang pamilyar na tunog ng pagkasa ng baril ang kanyang narinig mula sa likuran. "Masyado kang masunurin, Flor. Akala mo ba ay hindi namin alam ang tungkol sa ugnayan niyo ng controller na yan?" Lumingon si Ian, may hawak na baril at ang kaniyang mukha ay puno ng pagkamuhi. Sa likod niya ay nakatayo si Sarah na tila nag-e-enjoy sa panonood ng kaniyang paghihirap. Ngunit may isang bagay na kakaiba. May hawak si Sarah na isang papel, isang kasunduan na kailangang pirmahan ni Flor. "Pirmihan mo ito, Flor. Ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensyang nakuha mo. At pirmahan mo ang pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Kapalit nito, ibabalik namin ang nanay mo. Kung hindi..." Ngumiti ng nakakapanindig balahibo si Sarah. "Hindi lang ang karir mo ang matatapos ngayong gabi." Tumingin si Flor sa toolbox. Pagkatapos ay kay Ian. Naramdaman niya ang isang maliit na pag-vibrate sa kanyang bulsa. Isang signal mula sa transponder na tila nagsasabing, "Ngayon na." "Bakit, Ian? Bakit kailangan mong gawin ito sa amin? Mahal kita. Ibinigay ko ang lahat sa'yo." Sigaw ni Flor,
pilit na dinidistract ang dalawa. Mahal? Tawa ni Ian, isang tawang tila galing sa impyerno. Ang pag-ibig ay para sa mga mahihina, Flor. At sa mundong ito, ang pera at kapangyarihan lang ang mahalaga. Ngayon, pirmahan mo na ito. Habang papalapit si Ian, isang biglang pagpatay ng lahat ng ilaw sa hangar ang naganap. Ang kabuuang kadiliman ay bumalot sa kanila, maliban sa isang maliit na asul na ilaw na nagmumula sa suot na relo ni Flor, isang signal na tanging si Rio lamang ang nakakaalam kung paano i-activate. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Flor ang isang malakas na kalabog at ang sigaw ng pagkagulat ni Ian. Isang kamay ang humawak sa kaniyang braso, hindi upang saktan siya, kundi upang hilahin siya patungo sa kaligtasan. Tumakbo ka na, Flor. Huwag kang lilingon. Ang boses ay hindi kay Rio, kundi sa isang lalaking nakaitim na maskara na tila kanina pa naghihintay sa dilim niya. Hindi ka lang isang talunan, Flor. Ikaw ay isang kriminal na naglalaro sa buhay ng 300 pasahero dahil sa iyong bisyo. Ang mga salitang yun ni Sarah ay tila mga latigo na humahagupit sa pagkatao ni Flor habang siya ay nakatayo sa gitna ng boardroom ng airline kinabukasan. Ang bawat mata ng mga board members ay nakatitig sa kanya nang may halong pandidiri at pagkadismaya. Sa harap nila ay ang isang dokumentong nagsasabing positibo ang resulta ng kaniyang drug test. Isang test na alam ni Flor na hinding-hindi niya gagawin. Sa tabi ni Sarah ay nakaupo si Ian, nakayuko at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang katahimikan ni Ian ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang kumpirmasyon na mas pinili nitong manatiling sunod-sunuran sa yaman kaysa ipagtanggol ang babaeng nagbigay ng lahat para sa kanya. Habang binabasa ang hatol sa kanya, mahigpit na hinawakan ni Flor ang maliit na rosaryo sa loob ng kaniyang bulsa, ang huling alaala ng kaniyang ama. Ang kaniyang mga daliri ay nanginginig at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon, ang mga gabing walang tulog para sa kanyang lisensya, ay tila isang usok na dahan-dahang naglalaho sa harap ng isang pekeng piraso ng papel. Wala akong ginagamit na bawal na gamot. Alam niyo ang track record ko. Ito ay isang paninira. Ang sigaw ni Flor, ngunit ang kaniyang boses ay nilamon ng malamig na tawanan ni Sarah. The evidence doesn't lie, Captain. Or should I say, former Captain. Dahil simula sa oras na ito, hindi ka lang suspendido. Binabawi na rin ng kumpanya ang lahat ng benepisyong ibinigay namin sa iyo at sa nanay mo. Ang utang na loob niyo sa pamilya Ilustre, ngayon ay kailangan niyo ng bayaran ng buo o haharapin niyo ang kaukulang demanda. Mariing pahayag ni Sarah habang itinatapon ang kaniyang flight wings sa mesa. Lumabas si Flor ng boardroom na tila isang anino. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagbagsak ng kaniyang buong mundo. Ang mga empleyadong dati ay bumabati sa kanya ay ngayon ay tumatalikod at nagbubulungan. Naramdaman niya ang pait ng utang na loob, ang konseptong ginamit ng mga ilustre upang gawin siyang alipin at ngayon ay ginagamit upang ibaon siya sa limot. Pagdating niya sa labas ng gusali, sinalubong siya ng mainit na hangin ng hapon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nakita ang isang bagong mensahe mula sa hindi kilalang numero. Don't let the wings they took define your flight, Flor. The C919 is still waiting for its real pilot. Meet me at the White Lighthouse tonight. R. Ang mensahe ni Rio ay tila isang maliit na mitya ng pag-asa sa gitna ng kanyang kadiliman. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang tunog ng sirena ng pulis ang bumasag sa katahimikan ng paligid. 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng kanyang bahay at ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang makita ang mga opisyal na bumababa. Hindi sila naroon para sa kanyang ina. Naroon sila para sa kanya. Flor de la Cruz, you are under arrest for theft of company secrets and industrial espionage. Ang deklara ng isang pulis
habang mabilis na pinipiringan ang kanyang mga kamay ng malamig na posas. Mula sa malayo, nakita ni Flor ang kotse ni Sarah na dahan-dahang dumadaan. Nakabukas ang bintana nito at doon ay nakita niya ang mapanuyang na ngiti ng babae habang itinataas ang isang wine glass, tila nagdiriwang sa kanyang tuluyang pagbagsak. Rio, nasaan ka na? Ang tanging naibulong ni Flor habang dahan-dahang isinasakay sa loob ng madilim na sasakyan ng pulis. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa malawak na langit na tila ba naging isang malaking rehas na bakal. Ang mga pakpak na pinaghirapan kong buuin sa loob ng maraming taon, ngayon ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin sa loob ng malamig na rehas na ito. Nakalubog ang mukha ni Flor sa kaniyang mga palad habang nakaupo sa isang matigas at maruming semento sa loob ng selda. Ang kaniyang uniforme ng piloto, ang sagisag ng kaniyang dangal at tagumpay, ay punong-puno na ng dumi at gusot, tila ba sumasalamin sa kaniyang kasalukuyang kalagayan. Ang amoy ng kalawang at ihi sa loob ng kulungan ay malayo sa amoy ng preskong hangin sa cockpit na kaniyang nakasanayan. Sa bawat pagdaan ng oras, ang katahimikan sa loob ng presinto ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kaniyang hininga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi nang maalala niya ang kaniyang nanay Elena. Nasaan na kaya ang kaniyang ina? Ligtas ba ito? Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagpapaalala sa kanya ng kaniyang pagkabigo. Ibinigay niya ang lahat, ang kaniyang kabataan, ang kaniyang lakas, at ang kaniyang puso sa pamilya ilustre, ngunit sa dulo, ang nakuha niya lamang ay ang lamig ng bakal sa kaniyang mga kamay. Captain Flor de la Cruz, may bisita ka. Ang boses ng pulis ay bumasag sa kaniyang pagmumuni-muni. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa pintuan ng selda ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Inakala ni Flor na si Ian ang darating upang muling kutyain siya, o kaya ay si Sarah upang panoorin ang kaniyang paghihirap. Ngunit nang iangat niya ang kaniyang tingin, isang lalaking hindi pamilyar ang nakatayo sa labas ng rehas. Nakasuot ito ng simpleng puting polo, maayos ang buhok at may dalang isang maliit na bag. Ngunit ang higit na kumuha ng atensyon ni Flor ay ang kaniyang mga matang puno ng pag-unawa at isang uri ng pamilyar na kalmado. Sino ka? Mahinang tanong ni Flor. Ang kaniyang lalamunan ay mahapdi dahil sa kawalan ng tubig. Ako si Attorney Mateo. Ipinadala ako ng isang kaibigan. Ang boses ng lalaki ay mababa at mapayapa. Lumapit ito at iniabot sa kanya ang isang bote ng tubig at isang piraso ng papel. Sabi niya, "Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, pero laging dumarating para sa mga taong marunong maghintay." Nang buksan ni Flor ang papel, ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ito sulat kamay na legal. Ito ay isang frequency number at isang maikling mensahe sa wikang Tagalog na tila ba direktang kumakausap sa kaniyang kaluluwa. Ang bawat ibon ay kailangang dumaan sa bagyo upang matutunang lumipad ng mas mataas. Hawak ko ang nanay mo. Ligtas siya. Magtiwala ka sa akin. Rio. Ang pangalan ni Rio ay tila isang kuryenteng gumising sa natutulog na diwa ni Flor. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong sa kaniyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng ginhawa na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya nag-iisa. Sa gitna ng dilim, may isang taong gumagawa ng paraan upang hanguin siya sa putikan. Paano? Paano niya nakuha ang nanay ko? Tanong ni Flor sa abogado. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa pag-asa. Ang kaibigan mo ay hindi lang basta boses sa radyo, Flor. May mga koneksyon siya na higit pa sa inaakala ng mga ilustre. Sagot ni Attorney Mateo habang binubuksan ang kaniyang folder. Sa ngayon, kailangan nating harapin ang kasong ito.
Inakusahan kanila ng pagnanakaw ng pondo at pagsasabotahe sa fuel system. Pero may isang bagay silang nakalimutan. Ang bawat transaction ay may digital footprint. Ngunit habang nag-uusap sila, isang malakas na ingay ng mga sapatos ang narinig mula sa entrance ng presinto. Pumasok si Ian, kasama ang kanyang mga bodyguard. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabalisa. Nang makita niya si Flor na may kausap na abogado, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon patungo sa galit. Anong ginagawa ng taong ito rito? Wala siyang karapatang kumuha ng abogado nang wala ang pahintulot ng kumpanya. Sigaw ni Ian. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa takot na baka mabunyag ang kaniyang mga lihim. Lumapit si Ian sa rehas at itinuro si Flor. Flor, huwag kang magkakamaling lumaban. Pirmahan mo na ang pag-amin at papalayain kita. Huwag mong pilitin na gawin kong impyerno ang buhay mo sa loob ng kulungang ito. Tumingin si Flor kay Ian, hindi na may kasamang pag-ibig, kundi may kasamang matinding panghahamak. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagpag ang kanyang uniforme at tiningnan ang lalaki ng diretso sa mga mata. Ang impyerno ay ang 5 taon na ibinigay ko sa iyo, Ian. At ngayong wala na ako sa piling mo, sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Ang boses ni Flor ay matatag, tila isang utos sa cockpit. Hindi ako pipirma sa kahit anong kasinungalingan nyo, dahil ang katotohanan ay parang araw. Kahit anong tago mo, laging sisikat at sisikat. Nanginig ang panga ni Ian sa galit. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang pulis ang lumapit sa kanya at may ibinigay na isang brown envelope. Nang buksan ito ni Ian, tila nawalan siya ng kulay sa muka. Ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang tinitignan ang mga litrato sa loob. Ang mga litratong yon ay kuha sa loob ng kaniyang sariling opisina, kung saan kitang-kita ang pakikipagsabuatan niya kay Sarah upang manipulahin ang fuel records. At sa ilalim ng mga litrato, may isang maliit na note. Ang bawat lihim ay may katapat na radar. See you at the hearing, Captain. Ang bawat sentimong ibinayad ko, bawat patak ng pawis at bawat gabing hindi ako natulog ay hindi pala pambayad sa utang, kundi pambili ng iyong mga kasinungalingan. Doña Isabel. Nakatitig si Flor sa mga dokumentong inilatag ni Attorney Mateo sa ibabaw ng gasgas na mesang kahoy sa loob ng visitation room. Ang liwanag mula sa bumbilya sa itaas ay tila naging masyadong masakit sa kaniyang mga mata habang binabasa niya ang mga katotohanang nakasulat sa bawat pahina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang uri ng galit na tila bulkang mayon na handa ng sumabog. Ang tatay mo, Flor, meron siyang life insurance. Ang boses ni Attorney Mateo ay puno ng pakikiramay. Ang lahat ng gastos sa ospital, ang libing, at pati na ang panggastos niyo ni Nanay Elena sa loob ng 2 taon pagkatapos niyang mamatay ay binayaran na ng kumpanya ng siguro. Mayroon pa ngang natirang pera na dapat ay napunta sa inyo. Napatigil ang paghinga ni Flor. Tila ba ang bawat segundo ng nakaraang 5 taon ay dumaan sa kanyang paningin na parang isang pelikula. Ang mga gabing kumakain lang siya ng biskwit para makatipid, ang pagtitiis sa pangungutya ni Ian at ang pagyuko sa harap ni Doña Isabel dahil sa takot na makalimot sa utang na loob. Ang lahat ng iyon, ang buong buhay niya, ay itinayo sa ibabaw ng isang malaking panlilinlang. Ginamit nila ang pera ng tatay ko para bayaran ang sarili nilang mga utang. At pagkatapos ay pinagmukha nilang ako pa ang may utang sa kanila. Ang boses ni Flor ay gumaralgal. Isang halong tawa at hikbi ang kumawala sa kaniyang mga labi. Ang kaniyang puso ay tila nadudurog, hindi dahil sa sakit ng pagtataksil, kundi dahil sa galit para sa kaniyang sarili na naging masyadong masunurin. Hindi lang yon, Flor, dagdag ng abogado.
Ginamit ni Doña Isabel ang pirma ng nanay mo sa isang dokumentong hindi niya naiintindihan upang ilipat ang titulo ng inyong lupa sa probinsya sa ilalim ng pangalan ni Ian. Ang lahat ng sakripisyo mo ay ginamit nila para payamanin ang lalaking nagnakaw din ng iyong puso. Dahan-dahang tumayo si Flor. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagtitimpi at lungkot ay ngayon ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Kinuha niya ang isang gunting mula sa bag ng kanyang abogado, isang bagay na dapat ay gagamitin para sa mga papeles. Sa harap ng maliit na salamin sa dingding ng presinto, hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na palaging hinahaplos ni Ian, ang buhok na sinisimbolo ng kaniyang pagiging martir. Sa isang mabilis na galaw, pinutol ni Flor ang kanyang buhok hanggang balikat. Ang mga hibla ng itim na buhok ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga kadenang isa-isang napuputol. Ang tunog ng talim ng gunting ay tila isang deklarasyon ng kalayaan sa gitna ng katahimikan ng silid. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran, Attorney Mateo. Wika ni Flor habang tinitignan ang kaniyang bagong anyo sa salamin. Ang kaniyang mukha ay mas matapang, ang kaniyang panga ay mas matigas. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang isang bagyong hindi nila malilimutan. Ano ang plano mo? Tanong ni Mateo. Mangha sa mabilis na pagbabago ng kaniyang kliyente. Ilabas mo ako rito sa lalong madaling panahon. Ang boses ni Flor ay tila isang utos sa loob ng cockpit bago ang take-off. Kailangan kong makausap si Rio. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa kaligtasan ng bawat pasahero ng Siyam Isa Siyam kung ang mga ilustre ay kayang magnakaw sa isang ulila. Kaya rin nilang pumatay para sa kanilang ambisyon. Pagbalik ni Flor sa kanyang selda, hindi na siya ang babaeng nakayuko. Humiga siya sa matigas na kama. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa kisame. Sa kanyang isipan, ang mga numero ng fuel records at ang mga dokumento ng seguro ay dahan-dahang nabubuo na parang isang puzzle. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang anino ang dumaan sa harap ng kanyang rehas. Hindi ito ang pulis. Ito ay isang lalaking nakasuot ng uniforme ng janitor. Ngunit ang kanyang mga galaw ay masyadong mabilis at kalkulado. May inihulog siyang isang maliit na piraso ng papel bago mabilis na naglakad palayo. Nang buksan ni Flor ang papel, ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ian is not your only enemy. The pilot of C919 is a dead man flying. Save him and you save yourself. R. Ang kalayaan ay hindi lamang ang paglabas sa rehas na bakal, kundi ang paglipad ng wala ng kahit anong bigat na pilit humihila sa iyo pabalik sa lupa. Dahan-dahang humakbang si Flor palabas ng presinto. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahawi ng hangin. Ang sikat ng araw ay tila isang mainit na yakap na sumalubong sa kanya pagkatapos ng ilang araw na pananatili sa madilim na selda. Sa kanyang tabi, naroon si Attorney Mateo, bit-bit ang kanyang mga gamit. Pansamantala siyang nakalaya dahil sa piyansang hindi niya alam kung saan nanggaling, ngunit alam ng kanyang puso kung kanino ito nagmula. Isang puting sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. Nang bumukas ang pinto, hindi niya mapigilan ang kaniyang sarili na tumakbo ng mabilis. "Nanay!" Ang sigaw ni Flor. Ang kaniyang boses ay puno ng pait at pananabik. Lumabas si Nanay Elena mula sa sasakyan, mukhang masigla at malinis, malayo sa kalagayan nito nung huli niya itong makita sa video. Nagyakap ang dalawa sa gitna ng kalsada. Isang tagpong puno ng mga luhang, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman ni Flor na kahit wala na silang bahay, kahit wala na silang lupa, hanggat magkasama sila, sila ay buo. "Ligtas tayo, anak. May isang mabuting tao na nagligtas sa akin sa bodega," bulong ni Nanay Elena habang hinahaplos ang maikling buhok ng anak. Sabi niya, "Kailangan mong maging matatag dahil ikaw ang magliligtas sa maraming tao."
Dinala sila ni Attorney Mateo sa isang ligtas na apartment sa labas ng lungsod. Doon, sa ibabaw ng mesa nakalagay ang isang high-end na laptop at mga stack ng technical manuals para sa Sisham Isasham. Mayroon ding isang maliit na burner phone na may nakadikit na note. Ang laban ay nasa cockpit, hindi sa korte. Aralin mo ang bawat tornilyo ng makinang ito. R. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, si Flor ay hindi natulog ng maayos. Sa ilalim ng malamlam na ilaw, pinag-aralan niya ang bawat wiring diagram at fuel line ng bagong eroplano. Sa tulong ng mga records na ipinadala ni Rio, natuklasan niya ang isang nakapanindig balahibong katotohanan. Upang makatipid sa budget at mapabilis ang launch, inaprubahan ni Sarah ang paggamit ng mga substandard na fuel pump seals. Ito ang ibig sabihin ni Rio. Bulong ni Flor sa sarili habang nakatitig sa screen. Kapag umabot ang eroplano sa maximum altitude, ang mga seals na ito ay lulutong at bibigay. Ang Sisham Isasham ay magiging isang lumilipad na mitya ng dinamita. At si Ian, siya ang magiging biktima ng sarili niyang ambisyon. Habang nagtatrabaho, tumunog ang burner phone. Sa pagkakataong ito, hindi mensahe kundi isang voice call. Flor! Ang boses ni Rio ay tila mas malalim, mas malapit. Handa ka na ba? Ang launch ay sa makalawa na. Nakapasok na si Ian sa final simulator check at gaya ng inaasahan, dinaya nila ang kaniyang score. Rio, kailangang pigilan ang flight na yon. Mamamatay silang lahat. Ang boses ni Flor ay puno ng pangamba. Hindi sila makikinig sa isang suspendidong piloto, Flor. Ang tanging paraan upang maniwala ang mundo ay ang ipakita ang katotohanan sa gitna ng ere. Huwag kang mag-alala. Nakagawa na ako ng paraan upang makapasok ka sa airport. Pero kailangan mong maging handa. Sa sandaling pumutok ang makina, ikaw lang ang tanging makakapagpababa sa kanila ng buhay. Bakit mo ito ginagawa, Rio? Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Hindi napigilang itanong ni Flor. Sandaling tumahimik ang kabilang linya. Narinig ni Flor ang malalim na paghinga ni Rio. Tila ba may timbang ng maraming taon sa bawat hininga nito. Dahil 8 taon na ang nakalilipas sa isang maliit na flight school sa Cebu, may isang babaeng nagbigay sa akin ng kanyang huling piraso ng tinapay dahil nakita niyang wala akong pambili ng tanghalian. Simula noon, ipinangako ko sa sarili ko na ang babaeng yon ay hinding-hindi na muling magugutom o iiyak. Nanigas si Flor. Ang alaala ng isang payat at tahimik na mekaniko sa flight school ay biglang naglaro sa kanyang isipan. Ang lalaking laging nasa gilid. Ang lalaking hindi niya akalaing magiging tagapagligtas niya. Rio, ikaw si... Huwag mo munang sabihin ang pangalan ko, Flor. Sa ngayon, ako ang boses mo sa radyo. At bukas, ako ang magiging mga mata mo sa tore habang binabawi mo ang langit na ninakaw nila sa iyo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa marangyang opisina ng mga ilustre, nagtatawanan sina Ian at Sarah habang nagbubukas ng champagne. Hindi nila alam na sa kabila ng kanilang tagumpay, ang bawat segundo ay dahan-dahang bumibilang patungo sa isang pagsabog na hindi lamang wawasak sa kanilang kumpanya, kundi sa kanilang buong kinabukasan. Ngunit sa gitna ng kanilang saya, biglang namatay ang mga ilaw sa buong gusali. Isang pulang babala ang lumitaw sa lahat ng computer screens sa kumpanya. Isang imahe ng isang lumilipad na ibon na may putol na pakpak at sa ilalim nito ay may nakasulat na, "Ang bawat paglipad na itinayo sa kasinungalingan ay may katapat na pagbagsak sa katotohanan. 48 oras to take off, pansong mo. Para sa'yo." Isang gabi lang ito ng palakpakan at kislap ng mga kamera, Ian. Pero para sa 300 taong sasakay sa eroplanong yun bukas, ito ay maaaring maging huling gabi ng kanilang buhay. Ang tinig ni Flor ay nanatiling pabulong habang nakatitig siya sa telebisyon sa loob ng kanyang ligtas na apartment. Sa screen, makikita si Ian na nakasuot ng kanyang pinakamagarang uniforme, nakatayo
sa harap ng dambuhalang si Siyam isa siyam na kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Katabi niya si Sarah na tila isang reyna sa kanyang pulang bestida, buong pagmamalaking ipinapakita sa mundo ang kanilang obra maestra. Habang pinapanood ni Flor ang kislap ng mga sampani sa press conference, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang maikling buhok. Ramdam niya ang pait ng bawat ngiti ni Ian sa harap ng kamera. Naalala niya ang mga gabing siya ang nagtuturo sa lalaki ng mga basic maneuvers dahil palaging bagsak ang score nito sa simulator. Naalala niya kung paanong ang bawat medalya sa dibdib ni Ian ay dinilig ng kanyang sariling pawis at sakripisyo. Ngunit ngayon, ang kaniyang mga pakpak ay tinanggalan ng halaga at siya ay itinuring na isang kriminal habang ang magnanakaw ay pinararangalan bilang bayani. Anak, uminom ka muna ng gatas. Ang malumanay na boses ni Nanay Elena ang nagpabalik sa kanya sa katotohanan. Inilapag ng kanyang ina ang isang baso ng mainit na gatas sa tabi ng mga diagram na kanyang pinag-aaralan. Ang simpleng pagmamalasakit na ito ang naging tanging lunas sa hapdi ng kaniyang kalooban. Salamat, Nay. Hindi ko po hahayaang mangyari ang masamang plano nila. Kahit ituring pa akong kalaban ng buong mundo, kailangang malaman nila ang katotohanan. Wika ni Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang pribadong hangar, hindi mapakali si Ian. Sa tuwing tinitignan niya ang fuel system ng si-Siyam isa siyam, nararamdaman niya ang isang uri ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Naalala niya ang babalang ipinadala ni Rio. Sarah, sigurado ka ba sa mga seals na ginamit natin? Parang may kakaibang tunog ang fuel pump kanina sa pre-flight check. Tanong ni Ian, ang kaniyang boses ay nanginginig ng bahagya. Huwag kang praning, Ian. Ang mga seals na yon ay nakatipid sa atin ng 50 milyong piso. Isipin mo na lang ang kikitain natin kapag naging matagumpay ang launch na ito. Sagot ni Sarah habang inaayos ang kanyang make-up. Mag-focus ka na lang sa iyong speech. Bukas, ikaw ang magiging pinakasikat na piloto sa buong Pilipinas. Huwag mong sirain ang gabi natin dahil lang sa mga haka-haka ng isang suspendidong piloto. Hindi nakakita ng anumang pag-aalala sa mga mata ni Sarah. Para sa babaeng ito, ang buhay ng mga tao ay mga numero lamang sa isang spreadsheet. Ang kaniyang kasakiman ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa anumang bakas ng kaniyang konsensya. Samantala, muling nag-vibrate ang burner phone ni Flor. Isang larawan ang ipinadala ni Rio, isang access card para sa mga maintenance personnel. Bukas, 3:00 ng umaga. Isang utility truck ang hihinto sa likod ng apartment nyo. Nakahanda na ang iyong uniforme bilang isang mechanic. Iyan ang tanging paraan upang makalapit ka sa si-Siyam isa siyam bago ang take-off. Ang boses ni Rio sa isipan ni Flor ay tila isang kompas na nagtuturo ng tamang direksyon. Rio, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Pagkatapos ng 8 taon? Hindi napigilang itanong ni Flor sa kaniyang isipan. Naalala niya ang payat na mekanikong yon sa Cebu. Siya pala ang lalaking palaging nakamasid. Ang lalaking tumubo ang pag-ibig sa gitna ng mga langis at bakal, habang siya naman ay abala sa pag-aalaga sa isang taong walang utang na loob. Dahil ang mga taong may malinis na puso ang nararapat na nagmamay-ari ng langit, Flor. Hindi ang mga taong gumagamit ng pakpak ng iba upang makarating sa itaas. Tila sagot ng hangin sa kanyang paligid. Nang sumapit ang madaling araw, suot ni Flor ang kanyang itim na jumpsuit. Itinago niya ang kanyang maikling buhok sa ilalim ng isang cap. Tumingin siya sa kanyang ina na mahimbing na natutulog. Hinalikan ng noo nito at dahan-dahang lumabas ng apartment. Ang airport ay tila isang dambuhalang hayop na dahan-dahang nagigising sa dilim. Sa malayo, nakita ni Flor ang si-Siyam isa siyam, nakatayo ng may karangalan, ngunit may dalang kamatayan sa loob ng kaniyang mga makina. Habang papalapit siya sa eroplano,
Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kaniyang likuran. Isang pamilyar na anino ang nakita niya sa tabi ng gulong ng eroplano. Isang lalaking nakasuot din ng jumpsuit, tinitignan ng fuel line nang may pag-aalala. Nang lumingon ang lalaki, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya kailangang marinig ang boses nito upang malaman kung sino ito. Ang mga matang iyon, ang mga matang 8 taon na niyang hindi nakikita, ay tila nagsasabing, nandito na ako. Ngunit bago pa man sila makapag-usap, isang malakas na tunog ng pagbukas ng gate ang narinig. Ang mga security guards, kasama si Sarah, ay mabilis na naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. May mga intruder sa loob ng hangar. Hanapin niyo sila. Ang sigaw ni Sarah ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang taas ng lipad ay hindi sapat upang itago ang dumi ng pundasyong iyong tinatayuan dahil sa bawat pag-akyat sa langit, mas malapit ang pagsalubong sa bagsik ng katotohanan. Ang umagang yon sa Manila International Airport ay tila isang pista. Nagliliparan ang mga makukulay na banderitas sa paligid ng dambuhalang Siyam, Isasyam, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga bituing walang tigil sa pagkurap. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ian. Ang kanyang uniforme ay walang kapintasan. Ang kanyang mga medalya ay kumikinang. At ang kanyang ngiti ay tila isang maskara ng tagumpay. Sa tabi niya, si Sarah ay parang isang reyna na nagdiriwang sa kanyang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Ngunit sa likod ng mga kortina, sa silid ng mga standby crew, nakaupo ang isang babaeng may maikling buhok at suot na uniforme ng isang flight officer. Si Flor. Sa tulong ng lihim na utos mula sa board of directors na pinakilos ni Rio, siya ay itinalaga bilang backup pilot sa huling sandali. Walang alam si Sarah at lalong walang alam si Ian. Nakatitig si Flor sa kaniyang mga kamay na dahan-dahang nagsusuot ng guwantes. Ang bawat hibla ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng bigat ng responsibilidad na kaniyang papasanin ngayong araw. Flight 101, you are cleared for taxi to runway 06. Ang boses mula sa radyo ay pamilyar, ngunit ang tono nito ay mas seryoso ngayon. Si Rio. Nagsimulang gumalaw ang dambuhalang eroplano. Sa loob ng cockpit, si Ian ay humahawak sa control yoke. Ang kaniyang mga palad ay basang-basa ng pawis. Sa bawat pag-angat ng throttle, nararamdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga tuhod. Alam niya ang totoo. Hindi siya handa. Ang kaniyang mga oras sa simulator ay puro pandaraya. At ang kaniyang kaalaman ay hanggang sa mga pahina lamang ng manual na hindi niya tinapos basahin. Ngunit ang kaniyang ambisyon ay mas malakas kaysa sa kaniyang takot. V1, rotate! Ang kaniyang boses ay nanginginig habang hinahila niya ang manibela. Ang C-99 ay dahan-dahang humiwalay sa lupa. Tila isang puting ibon na sumasabay sa hangin. Sa ibaba, ang mga tao ay nagbubunyi. Sa telebisyon, ang mga newscaster ay nagpupugay sa pamilya ilustre. Ngunit sa loob ng puso ni Flor, na nakaupo sa jump seat sa likod ng mga pangunahing piloto, mayroong isang mabigat na kaba. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa fuel gauge at sa oil pressure monitors. Nang umabot ang eroplano sa taas na 10,000 talampakan, ang paligid ay naging payapa. Ang mga pasahero ay nagsimulang magtawanan, kumakain ng mga mamahaling pagkain, at nagdiriwang sa unang biyahe ng bagong Pride ng Pilipinas. Si Sarah, na nasa loob ng first-class cabin, ay nagtataas ng kaniyang wine glass, nakatingin sa labas ng bintana ng may pagmamalaki. Ngunit ang katahimikan ay biglang binuwag ng isang hindi pamilyar na tunog mula sa kanang bahagi ng eroplano. Hindi ito ang karaniwang ugong ng makina. Ito ay isang matinis at mahabang tunog ng pagkiskis ng metal sa metal, tila isang daing ng nasasaktang hayop. Iyan, check the pressure on engine number 2. Ang mahinahong utos ni Flor mula sa likuran. Nagulat si Ian nang marinig ang boses ni Flor.
Lumingon siya nang may halong galit at gulat. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito? Huwag mo akong pansinin, Ian. Tignan mo ang monitors. Ang fuel seals ay bumibigay na. Sigaw ni Floor. Ang kaniyang boses ay tila isang kulog sa loob ng maliit na cockpit. Sa isang iglap, isang malakas na pagputok ang yumanig sa buong eroplano. Ang mga panel ng ilaw sa cockpit ay biglang naging pula. Ang master caution alarm ay nagsimulang tumunog ng walang tigil, isang ingay na tila humihiwa sa pandinig ng sinumang nakakarinig nito. Ang mga pasahero sa likod ay nagsimulang magsigawan. Ang tunog ng kanilang takot ay umabot hanggang sa harap. Mayday! Mayday! Manila Tower! This is Filipinas 101. We have an engine fire on number 2. Ang sigaw ni Ian, ngunit sa tindi ng kaniyang takot, ang kaniyang mga kamay ay binitawan ng control yoke. Ang eroplano ay biglang tumagilid sa kanan. Dahan-dahang nawawalan ng balanse sa himpapawid. Ang makapal na itim na usok ay nagsimulang lumabas mula sa kanang makina. Tila isang madilim na buntot na humihila sa kanila pababa. Sa loob ng cabin, si Sarah ay nabitawan ng kaniyang baso. Ang pulang alak ay tumapon sa kaniyang bestida na tila sariwang dugo. Ang kaniyang mukha na kanina ay puno ng pagmamayabang ay ngayon ay puting-puti na sa takot. Ian, control the plane! Gamitin mo ang rudder! Sigaw ni Floor, habang pilit niyang inaabot ang kaniyang seatbelt upang lumipat sa kabilang upuan. Ngunit si Ian ay tuluyan nang nawala sa kaniyang sarili. Ang kaniyang mga mata ay nanlalaki. Ang kaniyang hininga ay mabilis at mababaw. Nakatitig lamang siya sa mga pulang ilaw na kumukurap-kurap sa kaniyang harapan. Tila ba ang kaniyang diwa ay tuluyan ng nilamon ng panganib. Hindi ko kaya. Floor, hindi ko kaya. Mamamatay tayong lahat. Ang tanging naibulong ni Ian habang binitawan niya ang lahat ng kontrol, ang eroplano ay nagsimulang bumulusok pababa patungo sa makapal na ulap sa ibaba. Sa radyo, ang boses ni Rio ay naririnig, puno ng matinding pag-aalala. Floor! Floor! Sagutin mo ako! Anong nangyayari sa itaas? Ma'am, umalis ka riyan, Ian. Ibigay mo sa akin ang kontrol kung gusto mo pang mabuhay. Ang boses ni Floor ay hindi na ang boses ng isang martir na nasasaktan. Ito ay ang boses ng isang tunay na kapitan na handang makipagbuno sa kamatayan. Sa gitna ng cockpit na punong-puno ng ingay ng mga babala at pulang ilaw, tila isang estatwa, si Ian na hindi na makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa nagliliyab na makina sa labas ng bintana, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang dahon sa gitna ng bagyo. Dahan-dahang itinulak ni Floor si Ian palayo sa upuan. Sa bawat segundo, ang eroplano ay dahan-dahang sumasayaw sa langit, tila isang ibon na may bali ang pakpak. Nang tuluyan ng makaupo si Floor, agad niyang hinawakan ang control yoke. Ang lamig ng metal ay tila nagbigay sa kanya ng kuryente ng lakas. Inayos niya ang kanyang headset. Binaliwala ang mga luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata dahil sa tindi ng presyur. Manila Tower, this is Filipinas 101. I have the controls. Captain Flor de la Cruz speaking. Ang kanyang boses ay matatag. Umaalingaw-ngaw sa radyo na tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa tadhana. Floor, salamat sa Diyos. Ang boses ni Rio sa kabilang linya ay may kasamang malalim na buntong hininga ng ginhawa. Ngunit agad din itong naging seryoso. Captain, ang apoy sa Engine 2 ay hindi na makuha ng fire extinguisher system. Ang structural integrity ng kanang pakpak ay mabilis na humihina. Kailangan nyo nang bumaba sa lalong madaling panahon. Iparamdam mo sa akin ang landas, Rio. Hindi ko makita ang horizon dahil sa usok. Wika ni Floor, habang pilit na binabalanse ang eroplano gamit ang kaliwang makina lamang. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat hininga ay tila isang panalangin. Sa loob ng cabin, ang kaguluhan ay hindi na maipaliwanag.
Ang mga oxygen masks ay nagsilaglagan na mula sa kisame, tila mga dilaw na ahas na naghihintay na bigyan ng hininga ang mga pasaherong punong-puno na ng takot. Si Sarah, na kanina ay nakaupo ng parang reyna, ay ngayon ay gumagapang sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestida ay punong-puno na ng dumi at alak. Ang bawat pagyanig ng eroplano ay tila isang paalala sa kanya na ang kanyang kasakiman ay may katumbas na kabayaran. "Tulungan niyo ako, Ian! Nasaan si Ian?" Sigaw ni Sarah, ngunit walang sumasagot sa kanya kundi ang iyak ng mga sanggol at ang dalangin ng mga matatanda sa kanyang paligid. Balik sa cockpit, pinagpapawisan ng malapot si Flor. Ang timon ng eroplano ay tila isang dambuhalang hayop na pilit kumakawala sa kaniyang mga kamay. Naramdaman niya ang init mula sa kanang bahagi, isang init na hindi lang nagmumula sa apoy, kundi mula sa katotohanang ang kaniyang buhay at ang buhay ng 300 tao ay nakasalalay sa bawat sentimetro ng kaniyang pagpihit sa maniba. "Flor, makinig ka." Muling narinig ang boses ni Rio, puno ng isang uri ng pag-ibig na tila ba ang kaniyang mga salita ang nagsisilbing pakpak ni Flor. 8 taon kitang pinanood mula sa lupa. Alam ko ang bawat galaw mo. Alam ko ang galing mo. Isipin mo na nasa simulator lang tayo sa Cebu. Isipin mo na ako ang hanging tutulak sa'yo pabalik sa lupa. "I am right here with you, Captain. I will never let you go." Ang mga salita ni Rio ay tila isang mahiwagang lunas na nagpatahimik sa ingay sa loob ng isipan ni Flor. Pinikit niya ang kanyang mga mata ng isang segundo. Inalala ang mukha ng kanyang nanay Elena at ang bawat gabing pinagkaitan siya ng dangal ng mga ilustre. "Hindi ako babagsak ngayong araw," bulong ni Flor sa kaniyang sarili. Hindi sa ilalim ng langit na ito. Binaba niya ang landing gear, ngunit ang isang malakas na tunog ng pag-ipit ng bakal ang narinig nila. Ang kanang gulong ay ayaw bumukas dahil sa pinsalang dulot ng apoy. Ang mga instrumento sa panel ay nagsimulang mag-short circuit. Ang amoy ng sunog na kable ay humahalo na sa amoy ng jet fuel. "Rio, the right gear is jammed. I repeat, right gear is jammed." Ang boses ni Flor ay may halong pait. "I have to do a belly landing or a 1-gear touchdown. Prepare the foam on the runway." "Copy, Flor." Ang buong fire department ng NAIA ay nakahanda na. "Ang runway ay sayo lamang, Flor. Mahal kita. Maniwala ka sa sarili mo gaya ng paniniwala ko sa'yo." Natigilan si Flor sa huling sinabi ni Rio, ngunit wala ng oras para sa mga salita. Ang lupa ay mabilis na papalapit. Ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing mabilis na lumalaki. Sa kaniyang tabi, si Ian ay nakahawak na sa kaniyang ulo, umiiyak na parang bata. Isang anino ng lalaking akala ni Flor ay kaniyang bayani. "Handa na ang lahat, Rio," huling sabi ni Flor habang dahan-dahang ibinababa ang ilong ng eroplano patungo sa madilim na tarmac na naghihintay sa kanila. Kitakit sa ibaba, ngunit sa huling sandali ng kanilang pagbaba, isang malakas na pagsabog ang muling narinig mula sa kanang pakpak. Ang buong kanang bahagi ng eroplano ay tuluyan ng nilamon ng apoy at ang kontrol ay biglang nawala. Ang eroplano ay nagsimulang umikot ng mabilis sa himpapawid, tila isang nahuhulog na dahon sa gitna ng isang buhawi. Ang lupang dati ay inaapakan ng may paggalang, ngayon ay tila isang dambuhalang pader na handang lumamon sa aming lahat sa isang iglap. Sa gitna ng cockpit na puno ng usok at nakabibinging tunog ng mga alarma, naramdaman ni Flor ang bawat panginginig ng kaniyang kalamnan. Ang eroplano ay mabilis na tumatagilid. Ang kanang pakpak ay tila isang mabigat na angkla na humihila sa kanila patungo sa kamatayan. Ngunit sa likod ng kaniyang mga mata, hindi takot ang nagniningas, kundi ang mukha ng kaniyang ina at ang boses ni Rio na tila isang mahiwagang tali na pumipigil sa kaniyang pagbagsak. "Hindi ngayon. Hindi sa ganitong paraan." Ang boses ni Flor ay tila isang pabulong na dasal
habang buong lakas niyang hinila ang control yoke patungo sa kaliwa. Ang kanyang mga braso ay tila puputok na sa tindi ng presyur. Ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumalabas na habang nakikipagbuno siya sa nagawalang makina. Floor, i-level mo ang mga pakpak. 50 feet, 40 feet. Ang boses ni Rio sa radyo ay nanginginig na rin. Isang pambihirang pagkakataon na nawala ang kaniyang pagiging kalmado. Ramdam ni Flor ang kaba ng lalaki, isang kaba na nagmumula sa takot na mawala ang babaeng 8 taon niyang minahal mula sa malayo. Sa isang iglap, ang tiyan ng eroplano ay humalik sa tarmac. Ang tunog ng pagkiskis ng dambuhalang bakal sa semento ay tila isang mahabang daing ng isang naghihingalong halimaw. Ang bawat pagtama ay naglalabas ng libu-libong gintong kislap sa ilalim ng eroplano, tila mga bituing sumasabog sa gitna ng kadiliman. Ang foam na inilatag ng mga bumbero ay tumatalsik sa mga bintana, nilalamon ng apoy na pilit kumakain sa kanang pakpak. Ang buong katawan ni Flor ay nayanig ng husto sa bawat pagtalbog ng eroplano. Sa kaniyang tabi, si Ian ay nawalan na ng malay. Ang kaniyang ulo ay nakalaylay, habang ang kaniyang mga kamay ay nakalawit. Ngunit si Flor ay nanatiling dilat. Ang kaniyang mga kamay ay tila naging bahagi na ng kontrol hanggang sa maramdaman niya ang dahan-dahang paghinto ng malakas na pagyanig. Katahimikan. Isang uri ng katahimikang masakit sa pandinig pagkatapos ng napakaraming ingay. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mahinang pagtulo ng tubig at ang malayo at paos na sirena ng mga ambulansya. Manila Tower, Pilipinas 101. We are on the ground. Lahat ay ligtas. Ang boses ni Flor ay halos pabulong na lamang. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binitawan ang manibela. Ang kanyang mga daliri ay naninigas. Ayaw nang bumuka dahil sa tindi ng pagkakahawak sa loob ng ilang minuto ng pakikipagpatayan. Nang bumukas ang emergency door, ang sariwang hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Isa-isang nagsilabasan ang mga pasahero. Umiiyak, nagpapasalamat, at ang iba ay humahalik pa sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Sarah. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at takot. Sino ang may gawa nito? Pananagutan niyo ang pagkasira ng eroplanong ito. Sigaw ni Sarah habang pilit na inaayos ang kaniyang gulugulong buhok. Tila ba ang pera pa rin ang kaniyang inuuna kaysa sa buhay na nailigtas? Dahan-dahang bumaba si Flor mula sa cockpit. Ang kaniyang maikling buhok ay basa ng pawis, ang kaniyang uniforme ay may mantsa ng langis, ngunit ang kaniyang tindig ay tila isang tore na hindi kayang tibagin. Lumakad siya ng diretso kay Sarah at sa mga pulis na nagsisimula ng lumapit. Hindi ang eroplano ang nasira ngayong gabi, Sarah. Ang nasira ay ang iyong mga kasinungalingan. Wika ni Flor. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng tarmac. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na folder na hindi nabasa ng tubig o apoy. Narito ang mga ebidensya ng substandard fuel seals na inaprubahan mo. At narito rin ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo mula sa insurance ng tatay ko patungo sa inyong kumpanya. Namutla si Sarah. Ang kaniyang mga labi ay nanginginig habang nakatingin sa mga papel. Sa likuran ni Flor, lumabas ang isang lalaki mula sa emergency vehicle, si Rio. Sa unang pagkakataon, nagkita sila ng malapitan, ang boses na nagligtas sa kaniya at ang babaeng naging pangarap nito. Walang salita. Tanging ang isang malalim na titig na nagsasabing ang lahat ng sakit ay tapos na. Ngunit bago pa man makapagsalita si Rio, mabilis na lumapit si Doña Isabel na kararating lang sa airport. Anong kabalastugan ito? Flor, huwag mong subukang dungisan ang pangalan namin. Ikaw ang dahilan kung bakit nag-crash ang eroplanong ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Tumingin siya sa mga media na nagsisimula ng mag-live broadcast
sa buong bansa. Doña Isabel, ang katotohanan ay hindi parang eroplanong pwedeng manipulahin ang fuel. Kapag lumabas ito, wala ng airport na pwedeng pagtaguan. Sa isang iglap, lumapit ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang mga posas na dati ay nakakabit kay Flor ay ngayon ay dahan-dahang ikinabit sa mga kamay ni Sarah at Doña Isabel. Ang hiyaw ng protesta ng matanda ay nilamon ng ingay ng mga kamera na ngayon ay nakatutok sa kanila bilang mga kriminal. Lumingon si Flor kay Rio. Ang lalaki ay dahan-dahang lumapit at hinawakan ng kaniyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila nagpawi sa lahat ng lamig na naranasan ni Flor sa loob ng 5 taon. Ligtas na tayo, Flor. Wala na tayong kailangang bayaran na utang na loob dahil ang langit ay sayo na muli. Bulong ni Rio. Ang hustisya ay parang sikat ng araw. Maaaring matakpan ng makapal na ulap sa mahabang panahon, pero hinding-hindi nito kayang patayin ang liwanag na maglalantad sa katotohanan. Ang mga kislap ng flash mula sa mga kamera ng media ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mukha ni Doña Isabel at Sarah habang sila ay pilit na itinatago ang kanilang mga mukha sa likod ng kanilang mga mamahaling designer bags. Ngunit wala nang silbi ang kahit anong tago. Ang buong bansa ay saksi na sa kanilang kasamaan. Ang bawat sigaw ng mga biktima at ang bawat dokumento ng kanilang pandaraya ay nakabandera na sa lahat ng telebisyon. Huwag niyo akong hawakan. Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ako ay isang ilustre. Ang boses ni Doña Isabel ay gumaralgal sa tindi ng galit at kahihiyan habang ang kaniyang mga braso ay dahan-dahang kinakabitan ng malamig na bakal ng posas. Ang kaniyang buhok na palaging maayos ay ngayon ay gulo-gulo na. Tila sumasalamin sa kaniyang imperyong tuluyan ng gumuho. Nakatayo lang si Flor sa malayo. Pinapanood ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak. Wala siyang nararamdamang tuwa, kundi isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan. Ang utang na loob, na tila isang mabigat na kadena sa kaniyang leeg sa loob ng 5 taon, ay sa wakas ay naputol na. Tiningnan niya ang kaniyang mga kamay, ang mga kamay na nagligtas ng 300 buhay, at doon niya napagtanto na ang tunay na halaga niya ay hindi kailanman nakadepende sa pagkilala ng mga ilustre. Dahan-dahang lumapit si Ian sa kanya. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Flor, pakiusap. Mag-usap tayo. Alam mong ginawa ko lang yon dahil natatakot ako kay Mama. Mahal kita, Flor. Iligtas mo ako rito. Sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman sa mga seals na yon. Tumingin si Flor kay Ian, hindi na may kasamang puot, kundi may kasamang matinding awa. Isang awang nararamdaman mo para sa isang taong walang sariling paninindigan. Ian, ang pag-ibig ay hindi duwag, at ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng pangarap ng iba. Pinatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng kahit anong basura mula sa inyo sa bago kong buhay. Tinalikuran ni Flor ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Lumakad siya patungo sa ambulansya kung saan naghihintay ang kaniyang nanay Elena. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, agad na niyakap ng kaniyang ina si Flor ng napakahigpit. Anak, ang galing mo. Ang tatay mo ay siguradong nakangiti mula sa langit. Bulong ni Nanay Elena habang hinahaplos ang pisngi ng anak na puno ng uling at pawis. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor na sapat na ang lahat. Ang kaniyang ina ay ligtas, ang kaniyang dangal ay naibalik, at ang langit ay muling naging kanya. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kaniyang balikat. Si Rio. Sa ilalim ng mga ilaw ng airport, ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kaniyang titig ay sapat na upang sabihing handa siyang maging sandigan ni Flor sa anumang bagyong darating. Saan tayo pupunta ngayon, Captain? Tanong ni Rio nang may malambing na tinig.
Gusto kong umuwi, Rio. Sa bahay na walang anino ng mga ilustre. Sa lugar kung saan ang bawat hininga ay akin lamang. Sagot ni Flor. Sumakay sila sa sasakyan habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa horizon. Ang kulay kahel na langit ay tila isang pangako ng bagong simula. Ang balita tungkol sa pag-aresto sa mga ilustre ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa radyo. Ngunit hiniling ni Flor na patayin ito. Ayaw na niyang makarinig ng tungkol sa nakaraan. Lumipas ang ilang linggo at ang balita ay dahan-dahang humupa. Ngunit ang buhay ni Flor ay nagsimulang mamukadkad ng higit pa sa kanyang inaasahan. Ang Civil Aviation Authority ay hindi lamang nagbalik ng kanyang lisensya, kundi binigyan din siya ng isang special commendation para sa kaniyang kabayanihan. Ang mga kumpanyang dati ay tumalikod sa kanya ay ngayon ay nag-uunahan na makuha siya bilang kanilang chief pilot. Ngunit pinili ni Flor ang isang mas tahimik na landas. Sa tulong ni Rio, nagtayo siya ng isang maliit na flight school para sa mga batang babaeng may pangarap na lumipad, ngunit walang kakayahan sa buhay. Gusto niyang ituro sa kanila na ang paglipad ay hindi lang tungkol sa pagkontrol ng eroplano, kundi tungkol sa pagkontrol ng sariling tadhana. Isang hapon, habang naglalakad si Flor at Rio sa dalampasigan ng kanilang probinsya, pinapanood ang paglubog ng araw. Naramdaman ni Flor ang isang kakaibang gaan sa kaniyang dibdib. Hinawakan ni Rio ang kaniyang kamay, ang kanilang mga daliri ay naglapat ng tila mga piraso ng puzzle na matagal nang naghahanap ng kapareha. Flor, 8 taon kitang hinintay na makita ang iyong sariling halaga. Wika ni Rio, ang kaniyang boses ay sumasabay sa banayad na tunog ng mga alon. Ngayong nahanap mo na, sana ay payagan mo akong maging bahagi ng bawat flight mo, hindi lang sa radyo, kundi sa tabi mo. Ngumiti si Flor. Isang ngiting mula sa puso. Isang ngiting hindi na kayang burahin ng kahit anong pait. Rio, ikaw ang hanging nagpanatili sa akin sa itaas noong akala ko ay tuluyan na akong babagsak. At sa bawat landing ko, ikaw lang ang airport na gusto kong uwian. Ang katahimikan sa paligid ay naging puno ng musika ng kalikasan. Walang mga alarma, walang mga sigaw. Tanging ang tibok ng 2 pusong nahanap ang kanilang tahanan sa isa't isa. Ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahang nagiging mga pilat na lamang. Mga paalala ng kaniyang katatagan. Ang bawat pilat sa aking kaluluwa ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi mga ukit ng isang mapait na nakaraan na nagsilbing pundasyon ng aking mas matatag na paglipad. Lumipas ang mga buwan na tila mga dahan-dahang agos ng ilog. Pinapakalma ang mga sugat na iniwan ng bagyo sa buhay ni Flor. Sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Batangas, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na dagat, itinayo ni Flor ang kaniyang munting pangarap, ang alab ng Langit Flight Academy. Hindi ito kasing garbo ng kumpanya ng mga ilustre, ngunit sa bawat sulok ng gusaling gawa sa kahoy at semento, ramdam ang hininga ng katapatan at pag-asa. Isang hapon, habang hinihimas ni Flor ang kanyang luma at kupas na logbook, narinig niya ang mahinang tunog ng mga yabag sa damuhan. Lumingon siya at nakita ang isang batang babae, marahil ay nasa 19 na taong gulang, na may dalang isang lumang bag at mga mata na punong-puno ng pangarap. Captain Flor, ako po si Maya. Gusto ko po sanang mag-apply bilang scholar. Wala po kaming pera, pero handa po akong magtrabaho sa hangar nyo kapalit ng pagtuturo nyo sa akin. Ang boses ng bata ay nanginginig. Tila ba natatakot na tanggihan? Tiningnan ni Flor ang bata at tila nakita niya ang kanyang sarili noong nagsisimula pa lamang siya. Puno ng determinasyon, ngunit laging hinahadlangan ng kahirapan. Nilapitan niya ito at hinawakan ng balikat. Sa para lang ito, Maya. Hindi pera ang sukatan ng iyong pakpak. Ang kailangan ko ay ang iyong katatagan. Halika, simulan natin sa pagkilala sa mga bahagi ng eroplano. Habang abala si Flor sa pagtuturo, isang pamilyar na amoy ng mainit na kape ang kaniyang naamoy. Lumingon siya at nakita si Rio
na ngayon ay hindi na lamang isang boses sa radyo, kundi ang kaniyang katuwang sa pagpapatakbo ng paaralan. Si Rio ang nagsisilbing ground instructor at technical director. Ang kaniyang mga kamay na dati ay puro langis, ay ngayon ay abala sa pag-aayos ng mga computer systems para sa kanilang mga estudyante. Masyado ka namang masipag, Captain. Baka makalimutan mong kailangan din nating huminga. Biro ni Rio habang iniaabot ang isang mug sa kanya. Ang kanyang mga mata ay laging nakasunod sa bawat galaw ni Flor. Tila ba natatakot na mawala ang babaeng ito sa kaniyang paningin. Rio, tignan mo siya. Turo ni Flor kay Maya na ngayon ay abala sa pagbabasa ng manual. Ang sarap sa pakiramdam na ang langit na dati ay naging kulungan ko. Ngayon ay nagiging daan na para sa pangarap ng iba. Naupo sila sa isang lumang bench na nakaharap sa runway. Sa malayo, nabalitaan nila ang balita tungkol sa huling hatol sa mga ilustre. Si Doña Isabel at Sarah ay nahatulan ng mahabang taon sa loob ng kulungan dahil sa mga kasong estafa, falsification of documents, at reckless imprudence. Si Ian naman, dahil sa kanyang pakikipagtulungan sa awtoridad sa huling sandali, ay binigyan ng mas mababang parusa ngunit tuluyan ng binawian ng lisensya bilang piloto. Ang balitang siya ay nagtatrabaho na lamang bilang isang dispatcher sa isang malayong lalawigan ay sapat na upang makaramdam si Flor ng isang uri ng pagsasara ng kabanata. Ang hustisya ay hindi laging madugo. Minsan, ito ay ang pagpapaalala sa mga mapagmataas kung saan sila nagsimula. Masaya ka na ba talaga, Flor? Tanong ni Rio, ang kanyang boses ay seryoso at puno ng pagmamalasakit. Hinawakan ni Flor ang kamay ni Rio, naramdaman ang init ng kanyang palad na tila naging kanyang kompas sa gitna ng kadiliman. Higit pa sa masaya, Rio. Pakiramdam ko, ngayon ko palang talaga nararanasan ang tunay na kalayaan. Walang utang na loob, walang dila ng ahas na nakabantay, at may isang taong tunay na nagmamahal sa akin nang walang kapalit. Dahan-dahang inilapit ni Rio ang kanyang mukha kay Flor. Sa ilalim ng nag-aapoy na kulay ng dapit hapon, naramdaman ni Flor ang malambot na dampi ng labi ni Rio sa kanyang noo. Isang halik na walang halong pagnanasa, kundi isang banal na pangako ng proteksyon at katapatan. Isang pag-ibig na hinintay ng 8 taon sa gitna ng mga static ng radyo at mga signal ng radar. Ngunit ang katahimikan ng hapon ay binuwag ng isang hindi inaasahang balita mula kay Attorney Mateo na tumawag sa cellphone ni Rio. Ang kaniyang boses ay puno ng pangamba. Rio, Flor, kailangan niyo itong malaman. May isang lihim na account ang pamilya Ilustre na nakapangalan kay Flor. Isang account na naglalaman ng milyon-milyong piso na hindi natin nalaman noong trial. Ngunit ang mas malala, ang account na ito ay ginamit sa mga transaksyong may kinalaman sa iligal na pagpupuslit ng mga piyesa ng eroplano sa ibang bansa. At dahil pangalan ni Flor ang nakasulat, may mga bagong investigador na papunta na sa inyo ngayon. Nanigas ang buong katawan ni Flor. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa dulo ng kalsada kung saan makikita ang mga sasakyan ng mga awtoridad na papalapit sa kanilang paaralan. Ang bangungot na akala niya ay tapos na ay tila may isa pang huling galamay na gustong humila sa kanya pabalik sa putikan. Hindi ito maari. Kailan ba nila ako tatantanan? Ang tanging naibulong ni Flor habang nararamdaman niya ang pamilyar na panginginig ng kaniyang mga kamay. Tumingin sa kanya si Rio. Ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng matinding determinasyon. Huwag kang matatakot, Flor. Kung kailangang kalabanin natin ang buong sistema upang mapatunayan ang katotohanan, gagawin natin. Hindi kita hahayaang mahulog ng mag-isa. Sabay tayong lilipad at sabay tayong lalaban. Ang huling hininga ng isang naghihingalong halimaw ay ang pinakamalupit. Dahil bago ito tuluyang mawala, sisiguraduhin nitong itatali ka nito sa hukay na kaniyang kinalalagyan. Ang tunog ng mga sirena
ay tila mga matatalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng Alab ng Langit Flight Academy. Sa loob ng opisina, naninigas si Flor habang pinapanood ang pagpasok ng mga lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dulo ng kalsada kung saan ang alikabok na nililikha ng mga sasakyan ay tila isang madilim na ulap na lumalamon sa kanyang munting paraiso. Captain Flor de la Cruz, mayroon kaming warrant upang imbestigahan ang kumpanyang ito at ang iyong mga personal na bank accounts. Ang boses ng opisyal ay walang emosyon, tila isang malamig na makina na nagbabasa ng hatol. May ebidensya kaming hawak na nag-uugnay sa iyo sa iligal na paglilipat ng pondo mula sa mga ilustre patungo sa mga kumpanyang sangkot sa smuggling ng mga piyesa ng eroplano. Naramdaman ni Flor ang paglamig ng kaniyang mga daliri. Tumingin siya kay Rio na ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Ang kaniyang mga panga ay mahigpit na nakatikom. Sa isip ni Flor, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang tanong, kailan ba siya tunay na magiging malaya? Bakit sa tuwing dumarating ang liwanag, palaging may anino ng mga ilustre na pilit siyang hinahila pabalik sa putikan? Hindi totoo ang mga paratang na yan. Isang frame-up ito. Ang sigaw ni Rio, ang kaniyang boses ay puno ng proteksyon at matinding galit. Huwag niyo siyang hahawakan. Mayroon kaming mga dokumentong magpapatunay na hindi kailanman naging bahagi si Flor ng anumang iligal na gawain. Rio, tama na. Mahinang wika ni Flor habang hinahawakan ang braso ng lalaki. Ang kaniyang boses ay nanginginig, ngunit may taglay na kakaibang katatagan. Hayaan mo silang gawin ang trabaho nila. Kung kailangang dumaan muli ako sa bagyo upang tuluyang malinis ang aking pangalan, gagawin ko. Hindi ako duwag, Rio, at higit sa lahat, hindi na ako ang dating Flor na yumuyuko sa bawat hampas ng tadhana. Sa loob ng sumunod na 48 oras, ang mundo ni Flor ay naging isang malamig na silid ng investigasyon. Ang bawat sentimo ng kaniyang kinikita, ang bawat pirma sa kaniyang mga dokumento, ay dumaan sa ilalim ng mikroskopyo ng batas. Ngunit habang sinusubukan siyang ibaon ng mga ebidensyang itinanim ni Doña Isabel bago ito makulong, si Rio naman ay walang kuryosidad sa pagtulog. Gamit ang kanyang kahusayan sa mga computer systems, sinaliksik ni Rio ang digital footprint ng sinasabing lihim na account. Sa gitna ng madaling araw, sa loob ng isang madilim na kwarto na puno ng mga screen, natuklasan ni Rio ang huling piraso ng puzzle. Ang account ay binuksan gamit ang isang digital signature na ginawa noong petsang nasa himpapawid si Flor para sa isang international flight. Huli kayo, bulong ni Rio. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning sa pagtatagumpay habang mabilis na tinitipa ang kaniyang keyboard. Hindi maaaring pumirma ang isang tao sa bangko kung siya ay nasa taas ng 40,000 talampakan sa gitna ng dagat. Kinabukasan, sa harap ng mga investigador at ng abogado ng mga ilustre na pilit na humihingi ng aresto para kay Flor, iniharap ni Rio ang mga flight logs at ang GPS tracking ng eroplanong pinalipad ni Flor sa eksaktong oras na binuksan ang account. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Ang bawat pahina ng logbook ni Flor ay nagsilbing kaniyang alibay. Ang kaniyang mga pakpak, ang mismong nagligtas sa kaniyang dangal. Ang pirma sa account na ito ay isang forgery. Ang pahayag ni Attorney Mateo habang ipinapakita ang technical report mula sa isang forensic expert. Ito ay huling pagtatangka ni Doña Isabel na sirain si Captain Flor mula sa loob ng kulungan. Ngunit nakalimutan niya na ang langit ay hindi nagsisinungaling. Nang lumabas si Flor mula sa gusali ng NBI, ang langit ay muling naging malinaw. Wala nang mga sirena, wala nang mga paratang, tanging ang malakas na bugso ng hangin na tila humihingi ng paumanhin. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng acacia, naghihintay si Rio. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumakbo si Flor
at buong lakas na yinakap ang lalaki. Wala ng takot, wala ng alinlangan. Ang huling galamay ng mga ilustre ay tuluyan ng naputol. Ang lahat ng kanilang yaman na itinago sa ilalim ng pangalan ni Flor ay kinumpiska ng gobyerno at ibinigay bilang danyos sa mga pamilya ng mga biktima ng kanilang kapabayaan. Tapos na, Flor. Wala na silang magagawa pa sa'yo. Bulong ni Rio habang ibinabaon ang kaniyang muka sa balikat ni Flor. Ikaw na ang reyna ng sarili mong langit. Ngumiti si Flor. Ang kaniyang mga luha ay dahan-dahang gumugulong, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Tumingin siya sa malayo, kung saan makikita ang kaniyang mga estudyante na abala sa pagsasanay. Doon niya napagtanto na ang bawat unos na dumaan sa kaniyang buhay ay hindi upang siya ay wasakin, kundi upang patatagin ang kaniyang mga pakpak para sa isang paglipad na wala ng katapusan. Sa wakas, ang mga pakpak ni Flor ay hindi na muling mapuputol dahil ang kanyang langit ay hindi nagawa sa utang na loob, kundi sa purong kaligayahan at kalayaang kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Dito nagtatapos ang ating paglalakbay, ngunit bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang maikling liham ng pasasalamat para sa iyo na nanatili at nakinig hanggang sa huling sandali. Maraming salamat. Maraming salamat sa pagpapatuloy at sa pagbukas ng iyong puso upang papasukin ang kwento ni Flor, ni Rio, at ng bawat karakter na naging bahagi ng ating mga hapon at gabi. Habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, tila ako rin ay kasamang lumilipad at bumabagsak sa bawat yugto ng kanilang buhay. May mga gabi na hindi ko mapigilan ang pagtulo ng aking sariling luha, lalo na sa mga eksenang ang kabutihan at pagtitiis ni Flor ay ginagamit laban sa kanya. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang ilarawan ng kanyang pananahimik sa gitna ng matinding pang-aapi, dahil alam kong marami sa atin ang nakararanas ng ganoong uri ng bigat sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga anino ng katotohanan, mga inspirasyon mula sa mga totoong babaeng nakilala ko na naging matatag sa gitna ng dumi ng mundong ito. Ang bawat salitang iyong narinig ay isang paalala na ang ating tunay na halaga ay hindi nakadepende sa kung sino ang ating katabi, kundi sa kung paano natin muling bubuuin ang ating sariling mga pakpak. Pagkatapos ng bawat pagkawasak, ang pag-asa ay parang isang maliit na liwanag ng kandila sa gitna ng malakas na hangin. Maaaring kumurap-kurap ito, ngunit hanggat may nagniningas na pananampalataya sa ating kalooban, hinding-hindi ito tuluyang mamamatay. Sana ay nag-iwan ang alab ng langit ng isang buto ng kapayapaan at lakas sa iyong diwa. Nais kong mag-iwan ng isang kaisipan na maaari mong pagnilayan. Sa gitna ng lahat ng pait at sakit na idinulot sa iyo ng nakaraan, kaya mo rin bang magpatawad ng buo upang maging ganap ang iyong paglipad? O ang hustisya ba ay sapat na upang ang iyong puso ay makatagpo ng tunay na katahimikan? Kung naantig ang iyong puso at may nahanap kang aral sa kwentong ito, huwag sanang kalimutang i-like ang ating video at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Isulat mo rin ang iyong mga saloobin sa ating comment section. Nais kong marinig ang iyong tinig at ang iyong mga karanasan dahil ang bawat komento nyo ay nagsisilbing hangin sa aming mga pakpak upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Muli, maraming salamat sa iyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating paglipad sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at muling pagbangon. Pagpalain nawa kayo ng may kapal.